Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. This World Radio Day, we recognize how radio continues to evolve, guided by innovation and grounded in public service. With the help of artificial intelligence, radio delivers information more efficiently, improves sound quality, and supports responsible journalism. Yet at its core, radio remains deeply human, a trusted voice, a companion in times of need, and a bridge that connects communities. As technology advances, radio's commitment to truth, service, and the public good remains unchanged. This World Radio Day, we celebrate radio and artificial intelligence working together to better serve the public. Happy World Radio Day! Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Isang malaking karangalan para sa ang inyong kawal production ng Media and Civil Affairs Group, Civil Military Operations Command, Armed Forces of the Philippines, na makatanggap ng Anak TV Seal Award, headed by President Elvira Yap Go. Isang parangal na binibigay sa mga programa sa telebisyon at online shows na may mataas na kalidad at itinuturing na angkop, ligtas at sensitibo para sa mga bata at pamilyang Pilipino. Kami ay patuloy na magiging ehemplo sa mga kabataan. Sisikapin po naming makapaghatid ng makabuluhang kwento kung papaano isinasabuhay ng Sandatang Lakas ng Pilipinas ang misyon nitong protektahan ang bawat mamamayang Pilipino at panatilihing ligtas ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po. To God be all the glory. Kami ang inyong kawal. Kami ang inyong kawal. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at naka-tune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo.
katropa, isang mainit na tanghali po para sa ating lahat. Ako po ang inyong katropang Ash. At ako naman ang inyong katropang Jazz. Gusto ko Grabe. yung pagka-hi. Yung pagkabunga na pagkabunga. Ganun talaga, katropang Grabe. Jazz. Ang taas talaga ng energy ni katropang Hindi kasi ako Ash. natulog. Ganun ba? Parang baliktad do, katropa. Mas Oo. mataas ang energy mo pala kapag Hindi kulang ka sa natutulog. tulog. Oo, tama yan. Bakit kulang ka sa tulog? Hindi ako natulog kanina. Oo nga pala. Kasi ikaw natutulog Ah, kayo. alam na nila. Ayan, welcome na naman po sa ating programang Balik Loob sa Pagbabago o BLSP ng Task Force Balik Loob. Ito po ang palatuntunang tumatalakay sa pagbabagong buhay ng mga former rebels o FRs at former violent extremists o FVEs. Hatid po ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECTIP. Live tayo napapakinggan at napapanood po dito po sa ating himpilan sa AFP Radio DWDD 1134 kHz ang boses ng Kawal Pilipino. Ayan, naka-livestream din po tayo mga katropa sa ating Task Force Balik Loob Facebook page kung saan tayo po ay nagbabahagi ng mga balita po at impormasyon ukol po sa ICLIP. Meron din pong mga kwento ng pagbabalik pamilya ng mga former rebels at former violent extremists. Kaya wag po nating kalilimutang i-like at i-share ang nasabing Facebook page. Time check, it's already 1:16 in the afternoon at ngayon po ay ika-19 na araw na po ng Pebrero. Ayan, grabe. Malapit na matapos ang February. Katropa, hindi to katulad nung January, katropa. Yes, umabot Sobrang tayo tagal. hanggang 52. Grabe talaga yan. Ayan, bago pang lahat, batiin po muna natin ang Task Force Balik Loob at EFBL sa pangunguna po ng ating chairperson, Undersecretary Angelito M. De Leon, ang Undersecretary po for Defense Affairs ng Kagawaran ng Tanggulang Pambansa. At of course, sa ating mga kasamahan po sa TFBL Secretariat, sa pangunguna naman po ng ating Head Secretariat na si Colonel Marcelo F. Valdez Jr., GSC Infantry, Philippine Army. Binabati rin po natin ang mga katropa sa Office of Undersecretary for Defense Affairs or USDA and DND NTF LCAC Management Office ng DND po. Siyempre po, binabati rin po natin ang ating butihing kalihim, walang iba kundi si Defense Secretary Attorney Gilberto Gibosi Teodoro Jr. Happy Thursday po sa ating lahat. Happy Thursday mga katropa! Bago po tayo dumako sa ating news corner, magbahagi po muna tayo ng konting kaalaman tungkol po sa programang ECLIP. Ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ay isa po sa mga flagship program na nakapaloob sa Executive Order No. 70, institutionalizing the whole-of-nation approach in attaining inclusive and sustainable peace, creating a national task force to end local communist armed conflict, and directing the adoption of a national peace framework. Ayan, grabe, katropa dyan. Grabe ka katropa, tinas mo ko doon. Tinas mo ko doon. Para alam ko kung okay na ba to. Kaya ko na bang iwan to? Hindi na natin siya kailangan. Hindi na kailangan, katropa. Ayan, thank you katropang Jazz, no? Yung sinabi po ni katropang Jazz ay pinapatupad po ng Task Force Balik Loob o TFBN na binubuo po ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nagbibigay benepisyo po at serbisyo sa ating mga kababayang nagbalik loob sa lipunan upang maging kabahagi ng ating pagsisikap na makamit po ang pambansang kapayapaan at kaunlaran. Kabilang po sa mga lead agencies ng Task Force ang Department of National Defense, Department of the Interior and Local Government, National Housing Authority, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, and Office of the President. Maliban po sa mga ahensyang nabanggit, meron din po tayong mga partnered agencies na masigasig po sa pagtulong sa ating mga kababayang nagbalik loob sa mapayapang lipunan. Ayan, at syempre binabati rin po natin ang ating mga masisipag na ECLIP implementers. Ipinagdiriwang na po natin mga katropa ang ika-7 taong anibersaryo matapos po lagdaan ang Administrative Order No. 10 noong 3 ng Abril 2018. Ito po yung legal na batayan sa pagsasakatuparan po ng ECLIP na sentro po ng lahat ng reintegration efforts ng pamahalaan para sa mga FRs. Nilikha din po nito ang Interagency Task Force Balik Loob para po pangasiwaan ng programa. Ito din po ay inamyendahan ng Administrative Order No. 25 noong 18 ng Marso 2020 para po mapabilang sa mga benepisyaryo ang mga former violent extremists, FVEs po o mga tumiwalag na miyembro ng Abu Sayyaf Group, Maote Group at iba pa pong lokal na armadong grupo na sumuko po sa pamahalaan simula 1 ng Hulyo 2016.
Kabilang din po no, sa mga benepisyaryo ang kanilang asawa, anak at kinakasama, lehitimo o ilehitimo, mga magulang at kapatid. Ayan, grabe, nakaka-excite yung 8th anniversary Yes, ng katropa, PFBL. malapit na. Kasi di natin pa alam kung anong mangyayari, di ba, katropang Yes. Jazz. Parang talagang paghahandaan din ng TFBL yan. Yes. Kung ano bang mangyayari. Kasi last year, syempre, wala ka pa dito, di ba, Yes, katropang katropa. Jazz. Parang ang pinaka-highlight nung 7th anniversary, yung best e-clip implementers and yung best POs. Kaya ngayon talaga abangan natin, no, Kung mga ano yung katropa. highlight ng Yes. anniversary. This 8 years na tayo, 8 katropa, years no? na tayo. Grabe, Grabe, naman 8 8 years. Tapos first year ko to Yes. na masasaksihan ng anniversary ng TFBL. Kaya nakaka-excite. Nakaka-excite. Kaya- Sana masaksihan ko, katropa. Uy, kaganyan. Eme! Ayan. Kaya naman po nandito ang BLSP para ipalaganap po no, ang mga impormasyon at balita. Kagaya lang po ng sinabi namin kanina Yes. tungkol sa 8th anniv. No? Talaga pong siksik, liglig at umaapaw ang ating matutunghayan ngayong tanghali. Ayan, kaya naman mga katropa, muli isang magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig po natin. Yes. Sa ngalan po ng Balik Loob sa Pagbabago, isang mainit po na pagbati at taus-pusong pasasalamat sa inyong maling pakikinig at pagsama po sa ating programa ngayong hapon. Ayan, no? Mga katropa, katatapos lang ng Chinese New Year, no? Kapag naririnig natin yung celebrasyon ito, no? Or celebration na to, agad nating naiisip ang makakulay na dekorasyon, no? Masasarap na handa at masasayang salo-salo ng pamilya, no? Hindi man tayo Chinese, pero nakikiselebrate tayo. Yes. Katropa Diyos. Ayan. Ayan. Ito po ay panahon ng panibagong simula, no, mga katropa. Panahon ng pag-asa, pagbangon, at pagharap sa mas maliwanag na bukas. Ayan, kaya naman mga katropa, ngayong araw iuugnay natin no, ang diwa ng Chinese New Year sa isang napakahalagang programa ng ating pamahalaan. Ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ang Chinese New Year ay hindi lang po simpleng pagpalit po ng petsa sa kalendaryo. Ito po ay simbolo ng renewal ng ano ba to katropa? Ng paglilinis po ng Yes. puso at isipan, ng pagwawasto ng mga pagkakamali at ng pagyakap sa panibagong oportunidad. Yes, tama ka dyan, no, katropang Jazz. Sa culture at Ayan. kultura kasi yun. Kultura. Ayan, sa kulturang Chino po, no, may tradisyon ng paglilinis po ng bahay bago ang bagong taon, no. Hindi para itapon po ang nakaraan, kundi para ihanda po ang sarili sa mas magandang kinabukasan, no. Ganyan din po ang ECLIP, mga Yes. katropa, no. Ang ECLIP ay hindi lamang po programa na lagi Yes. naming binabanggit dito sa BLSP, no. Ito po ay tulay. Tulay mula po sa dating buhay patungo sa bagong simula. Tulay po mula sa hidwaan patungo po sa kapayapaan. Tulay mula sa pagkakahiwalay patungo po sa pagkakaisa. Yes, tama ka dyan, no, katropang Ash. At sa Chinese New Year, may tikoy bilang simbolo ng pag-angat sa Sarap. buhay. Nakakain ka ba, katropa? Hindi nga eh. Hindi pa din ako din eh. Pero next time siguro, Yes. no? Next year. Balay natin. Malay natin. Sana may magbigay sa atin, katropa. Sana nga eh. Ano ba Baka yan? naman. Wala kasing Chinese sa atin, no, Wala katropa. nga. Ano ba yan? Ayan, habang tumatagal, no, mga katropa, mas lalo po itong tumitibay at tumataas. Yes. Tulad po ng pag-asenso na unti-unting nakakamit sa sipag at tiyaga. Sa ECLIP, may konkretong suporta po, no? May tulong pinansyal, assistance sa pabahay, pangkabuhayan, edukasyon, at psychosocial services. Hindi ito basta ayuda lang, mga katropa. Ito po ay puhunan sa bagong kinabukasan. Yes, isipin po natin, no, mga katropa, ang isang individual po na matagal nang malayo sa pamilya, no? Sa bawat selebrasyon, dala po niya ang pagnanais na muling makasama ang mga mahal sa buhay. Yes. At kapag pinili po niyang magbalik loob sa pamahalaan sa pamamagitan po ng ECLIP, ang desisyon pong iyon ay parang pagsalubong po sa bagong taon, no? May tapang, may pag-asa, at may determinasyong magbago. Yes, sa Chinese New Year, mga katropa, no, uso din dito yung pagbibigay ng angpao. Sana nakatanggap, Sana no? all. Wala na, hindi na tayo pasok dyan, Ayaw katropa nga. eh. Parang tayo na yung namimigay Oo nga, eh. tama Diba? ka dyan. Iba talaga pag no, bata, katropa. Ang problema, walang bills na Oo, iniisip. ngayon wala na, haggard na, stress na. Ayan, ang angpao, no, mga katropa, isang pulang sobre na simbolo po ng biyaya at magandang kapalaran. Yes. Sa ECLIP, ang tulong po na ibinibigay ay hindi lamang po pera. Ito po ay pagkakataon.
pagkakataong makapagsimula po ng negosyo, pagkakataong makapag-aral, pagkakataong muling buuin ang pamilya at reputasyon sa komunidad. At higit sa lahat, pagkakataong maibalik ang dignidad. Yes, tama ka dyan, no, katropang Jazz. At wag din po natin kalimutan ng Dragon Dance. Yes. Ayan, na sumisimbolo po ng lakas at proteksyon. Yes. Ito po ay paalala na sa likod po ng bawat hamon ay may tapang po na kayang humarap sa kinabukasan. Ganyan din ang mga benepisyaryo po ng iklip, no? Yes. Hindi po sila tinutukoy ng kanilang nakaraan, kundi ng kanilang lakas ng loob na pumili po ng tama at tahakin ng landas ng kapayapaan. Ayan, mga katropa, ang kapayapaan ay hindi po basta dumarating. Ito po ay pinipili araw-araw. Yes. Pinagbubuhusan po ng sakripisyo, pinaglalaanan ng malasakit. Ang iklip po ay konkretong patunay na ang gobyerno ay handang umalalay po sa sino mang nais magbagong buhay. Hindi ito programa ng paghuhusga po, no, Yes. kundi programa ng pagtanggap. Hindi ito pagtatapos ng isang kwento, kundi simula ng mas makabuluhang kabanata. Kung ang Chinese New Year ay pagbati ng paano ba to, katropa? Gong si Fakay? Tama ba yun? Baka mabash tayo, katropa. Parang alam ko dito kung Heipan. Patchoy ba? Ayan, kung ano man po yan, I-comment no? nyo na lang po mga katropa kung ano yung Yes. tama. Yung pagbati sa- Pasensya na. Hindi, Yes. hindi tayo Chinese katropa eh. Oo, hindi kasi tayo tinuruan ng mga Chinese kaya nga eh. Pasensya na. Ayan, kung ano man po ang pagbati, no? Sa Chinese New Year, mga katropa pa, kindly comment down. Ayan, comment down below. Yeah. Ayan, yun po ay hiling ng kasaganahan at tagumpay, no? Yes. Ang iklip naman po ay pagbati po ng kapayapaan at pagkakaisa. Isang paalala po na ano man ang ating pinanggalingan, may lugar po tayo sa isang komunidad na nagkakaisa para sa mas maunlad at ligtas na bayan. Ayan, para naman po sa ating komunidad, maging bukas po tayo, no, mga katropa. Yes. Maging mapag-unawa, maging katuwang sa pagbibigay po ng pagkakataon sa mga gustong magbagong buhay. Dahil ang tunay po na diwa ng anumang bagong taon ay hindi lang po selebrasyon, ito po ay transformation. Ayan, ngayong panahon po ng bagong simula, no, naway maging inspirasyon po sa atin ng diwa ng Chinese New Year at ang layunin po ng iklip. Ang paniniwalang ang bawat tao po ay may kakayahang magbago, umangat at maging bahagi po ng kapayapaang sama-sama po nating binubuo. Ayan, at dahil dyan tayo ay dumako na po sa ating BLSP News Corner ngayong araw. Para po sa unang balita, kagamitan at armas ng mga NPA na samsam sa Isabela. Nasamsamang ng Isabela Police Provincial Mobile Force Company ang isang arms cache na umano'y pagmamayari ng Communist Terrorist Group o CTG sa Sitio Diwagden, Barangay San Jose, San Mariano, Isabela. Ang operasyon ay sinagawa bilang tugon sa direktiba ni Manuel Bringas, Acting Provincial Director ng Isabela Police Provincial Office. Ayon kay Bringas, bahagi ito ng isang major combat operation na inilunsad ng 4th Platoon, 1st IPMFC, katuwang ang iba't ibang unit ng Philippine National Police at ang 95th Infantry Battalion ng Philippine Army. Ang pagkakatuklas sa mga nakabaong armas ay nagmula sa impormasyong ibinigay ng isang dating rebelde. Kabilang sa mga na-recover ang Tunay na nananatiling aktibo, organisado, at determinado po ang puwersa po ng pamahalaan sa pagpigil po sa anumang banta sa seguridad ng lalawigan. Ayan, sa direktiba nga po ni Manuel Bringas, no, ang Acting Provincial Director ng Isabela Police Provincial Office, agad po na ikinasang isang malawakang major combat operation po na pinangunahan ng 4th Platoon, 1st IPMFC. No? Katuwang po nila ang iba't ibang unit ng Philippine National Police at ang 95th Infantry Battalion ng Philippine Army po. Isang malinaw na halimbawa po ng pinagsanib na lakas ng pulis at militar para sa iisang layunin, no, mga katropa, ang kapayapaan. Yes, at kabilang po sa mga na-recover ang iba't ibang pampasabog, bala, magasin ng baril at kagamitang medical, kagaya na lamang po na nabanggit po ni Katropang Ash, no, kanina. Ngunit po sa mas malalim na pagtingin, ang bawat pampasabog po na yon ay katumbas po ng isang posibleng trahedya na hindi na po mangyayari. Yes, sa mga liblib nga po na lugar tulad ng San Mariano, no, ang presensya po ng nakatagong armas ay hindi lamang po issue ng seguridad, no. Yes. Ito ay direktang hadlang po sa pag-unlad. Kapag may umiiral po na banta ng armadong grupo ng mga katropa, nag-aatubili ang mga negosyante na mamuhunan. Yes. Nahihirapan po ang pamahalaan na maghatid po ng serbisyo
at nababalot po ng takot ang komunidad. Yes, at sa pagkakasamsam po ng arms cache, nabawasan po ang kakayahan po ng rebeldeng grupo na magsagawa po ng pag-atake, pananambang o pananakot. Ibig sabihin po nito ng mga katropa, mas ligtas po ang mga kalsada, mas panatag po ang mga barangay, at mas may kumpiyansa ang mga residente na ipagpatuloy po ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Yes, mahalagang bahagi rin po ang operasyong ito po ng mga katropa. Ang impormasyong nagmula po ito sa isang dating Yes. rebelde, no. Ang aspektong pong ito ay nagpapakita ng mas malalim na epekto po ng kampanya laban sa insurhensya, no, na may mga individual ng pinipiling talikuran ng armadong pakikibaka at makiisa po sa pamahalaan. Yes, ang ganito pong klaseng kooperasyon ay mahalaga. Ipinapakita po nito na unti-unting nababawasan po ang suporta sa loob po ng kilusan at mas pinipili po ng ilan ang tahimik at ligtas po na pamumuhay kasama po ang kanilang mga pamilya. Sa bawat rebelde po na nagbabalik loob, nababawasan po ang kakayahan po ng grupo na mag-recruit, magplano at magsagawa po ng karahasan. Yes, hindi lamang po ito tagumpay ng isang operasyon, no, mga katropa. Ito po ay indikasyon ng unti-unting pagguho ng impluwensya ng armadong kilusan sa komunidad. Yes, sa huli mga katropa, ang tunay po na panalo rito ay ang mga mamamayan. Yes. Ang mga pamilyang nais lamang mamuhay po ng tahimik, ang mga kabataang may pangarap at ang mga komunidad na umaasang tuluyan ng magwawakas ang anino po ng insurhensya. Ang operasyon pong ito ay patunay na kapag nagkakaisa po ang pamahalaan at komunidad, no, mga katropa, mas napapalapit ang mithiin ng pangmatagalang kapayapaan, no. At sa Isabela, malinaw po ang direksyon, patuloy po ang laban para sa seguridad at mas matatag po ang paninindigan na pangalagaan ng bawat sulok ng lalawigan laban sa anumang banta. Ayan, at dahil dyan, tayo na po ay dumako sa pangalawang balita ngayong hapon. Pagbisita ng PNP Chief sa PRO 13, tampok ang reintegration at whole-of-nation approach sa kapayapaan. Sa Butuan City, isang mahalagang yugto sa pagsusulong ng pambansang agenda para sa kapayapaan at reintegrasyon ang naitala sa Caraga matapos manumpa ng katapatan sa pamahalaan ang 50 dating insurgents na kilala bilang Friends Rescued o FRs. Ang seremonya ay isinagawa kasabay ng pagbisita ni Jose Melencio C. Nartates Jr., Chief ng Philippine National Police o PNP sa Police Regional Office 13 o PRO 13. Nagmula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon ng Caraga, formal na binawi ng mga FRs ang kanilang suporta sa mga armadong grupo. Isinuko ang kanilang mga baril at bala at lumagda sa isang manifesto ng withdrawal of support bilang patunay ng kanilang paninindigan na mamuhay ng mapayapa at makiisa sa mga programa ng pamahalaan. Pinangunahan ni Nartates, katuwang si Marshal Mariano P. Magistrado IV, Regional Director ng PRO 13 at Gobernador ng Agusan del Sur ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa mga FRs. Bahagi ito ng whole-of-nation approach na naglalayong palakasin ang pagkakasundo, suportahan ang kabuhayan at isulong ang community-based peace building. Ayon kay Nartates, ang pagsuko at reintegrasyon ng mga FR ay patunay ng bisa ng sama-samang pagkilos ng PNP, Armed Forces of the Philippines, mga lokal na pamahalaan at komunidad. Anya, nakahihikayat ang pagbabagong ito kung saan ang mga dating kalaban ng Estado ay nakikipagtulungan na ngayon upang isulong ang kapayapaan, seguridad at pag-unlad. Ayan, grabe naman ang Pasa ba, katropa? pagkakabasa ng balita, katropang Diyos, no? Pwede na. Pwede na lumipat ng radyo. Pwede ka na sa Pwede ka na sa MCAG. Baka naman. Ayan. Naririnig nila tayo, katropa. Ayan. Hindi lamang po isang seremonya, no, ang naganap sa pagbisita ng hepe ng pambansang pulisya po sa Caraga, no, mga katropa. Ito pa ay naging konkretong patunay na ang kampanya para sa kapayapaan ay hindi lamang po isinasagawa sa pamamagitan ng operasyon sa kabundukan, no, kundi sa pamamagitan po ng pagbubukas ng panibagong yugto ng pag-asa para sa mga dating naligaw ng landas. Ayan, sa pagdating ni Jose Melencio C. Nartates Jr., ang chief po ng Philippine National Police o PNP,
sa Police Regional Office 13, naging sentro po ng atensyon ang panunumpa po ng 50 na dating insurgents na tinagurian pong Friends Rescued of OFRs. Yes. Mga individual po na minsan naging bahagi ng armadong kilusan, ngunit ngayon po ay piniling yakapin ang kapayapaan. Ayan, ang pagbabalik loob nga po ng mga FR ay hindi lamang po simpleng pagsuko no, ng baril at bala. Ito po ay pagsuko ng isang ideolohiyang nag-ugat po sa armadong pakikibaka at pagtanggap sa isang bagong direksyon. No? Ang makilahok sa demokratikong proseso at makibahagi sa pag-unlad ng komunidad. Ayan, sa sandaling inilapag po nila ang kanilang mga armas at lumagda sa manifesto po ng withdrawal of support, malinaw po na ang kanilang hakbang ay hindi lamang po personal na desisyon, kundi may mas malawak po na implikasyon sa seguridad ng buong rehiyon po ng Caraga. Ang bawat armas po na isinuko ay katumbas po ng isang potensyal na enkwentro na hindi na po magaganap. Ayan, ang Caraga nga po ay matagal nang nakaranas ng presensya ng armadong kilusan no, sa ilang liblib na lugar mga katropa. Ang pagbabalik loob po ng 50 no, na FRs ay may direktang epekto po sa operational capability ng mga natitirang grupo. Kapag nababawasan po ang kanilang bilang, nababawasan po ang kakayahan nilang mag-recruit, magplano at magsagawa po ng destabilizing activities. Yes, ngunit higit pa sa usapin po ng seguridad, ang ganitong hakbang po ay may positibong epekto po sa ekonomiya. Yes. Kapag mas ligtas po ang isang lugar, mas dumarami po ang oportunidad para po sa pamumuhunan. Mas nagiging aktibo po ang agrikultura, mas lumalakas po ang maliliit na negosyo, at mas nagiging bukas po ang komunidad sa mga proyektong infrastruktura. Ayan, Or nabanggit mo yun. infrastructure. Ang hirap Ayan. nun, katropa. Infrastruktura. Infrastruktura. Ayan, at ang presensya mismo po no, ng PNP chief sa seremonya ay may malinaw po na mensahe. Seryoso po ang pambansang pamahalaan sa pagsusulong po ng kapayapaan. No? Ang pagbibigay diin ni Nartates sa kahalagaan po ng sama-samang pagkilos ay nagpapakita po na ang laban kontra insurhensya ay hindi lamang po laban ng mga nasa uniforme. Ayan, para po sa mga natitirang miyembro po ng armadong grupo, ang kaganapang ito po ay patunay na may puwang po para sa pagbabago. May landas pabalik sa lipunan at may suporta po ang pamahalaan para sa sino mang pipiliing talikuran ang karahasan. Ayan, kaya nga po ang reintegration ay hindi lamang po proseso ng pagbibigay ng ayuda, no? Ito po ay proseso ng muling pagbubuo ng tiwala. Tiwala po ng dating rebelde sa pamahalaan at tiwala po ng komunidad sa dating rebelde. Kapag matagumpay po itong naisakatuparan, mas lumalakas po ang social cohesion. Ayan. Mas nagiging matatag po ang komunidad laban sa propaganda at panlilinlang ng mga grupong naglalayong maghasik ng kaguluhan. Ayan, at sa huli po, no, ang tunay na sukatan po ng tagumpay ng whole of nation approach ay hindi lamang po sa dami ng sumuko, no, mga katropa, kundi sa dami ng muli naging produktibo, mapayapa at responsableng mamamayan. At dahil dyan tayo dumako na po sa ikatlong balita ngayong hapon. 52 na dating rebelde tumanggap ng Amnesty Safe Conduct Pass sa Pasay, Samar. 52 dating rebelde ang formal na tumanggap ng kanilang Amnesty Safe Conduct Pass sa isang seremonyal na aktibidad na ginanap sa headquarters ng 63rd Infantry Innovator Battalion sa Barangay Girang, Pasay, Samar. Ang nasabing aktibidad ay tinuturing na mahalagang hakbang sa patuloy na programa ng pamahalaan para sa kapayapaan at rekonsilyasyon na layong maibalik ang katahimikan at katatagan sa lalawigan. Isinagawa ang seremonya sa mahigpit na koordinasyon ng local Amnesty Border Lab na pinamumunuan ni Ms. Jasmine Odisa B. Lutaw, Peace Program Officer 3, katuwang sina Ms. Hazeline A. Borja, Peace Program Officer 2 at Ms. Princess Kyle D. Tamayo, Administrative Assistant 3. Tiniyak ng kanilang presensya ang maayos at wastong pagproseso at pamamahagi ng mga safe conduct passes alinsunod sa umiiral na mga alintutunin. Ang matagumpay na pamamahagi ng Amnesty Safe Conduct Passes ay patunay ng hindi matitinag na paninindigan ng pamahalaan sa pagsusulong ng kapayapaan at pambansang rekonsilyasyon sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na interagency cooperation at suporta ng komunidad. Patuloy na ginagampanan ng 63rd Infantry Innovator Battalion ang mahalagang papel nito sa paggabay sa mga dating rebelde tungo sa mapayapang reintegrasyon,
pagpapatatag ng seguridad at pagtataguyod sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa Samar. Ayan, napakagandang balita, Katropang Yes. Ash, no? Maraming salamat sa pamamahagi sa atin ng balitang You're iyan. welcome. Ayan, ang pagbibigay po ng Amnesty Safe Conduct Pass sa 52 dating rebelde sa Pasay Samar, no? Ay hindi lamang po isang seremonyal na gawain po ng pamahalaan. Yes. Ito po ay isang malinaw na pahayag na ang kapayapaan po ay may malinaw po na proseso, may direksyon, at may konkretong resulta. Sa bawat dokumentong iniabot, may kasamang mensahe po ng pagtanggap na ang pagbabalik po sa lipunan ay hindi lamang po posible, kundi suportado din po ng Estado. Ayan, ang kahalagahan nga po ng Amnesty Safe Conduct Pass ay mas malalim po kaysa sa papel na hawak po ng mga dating rebelde, no? Ito po ay simbolo ng muling pagkilala sa kanilang karapatan bilang mamamayan, no? Mula sa pagiging nasa labas ng batas, sila ngayon ay binibigyan ng pagkakataong muling makapamuhay po ng walang takot sa paggigipit, paghabol o pagdududa, no? Ito ang pundasyon po ng tiwala. Tiwala sa pamahalaan at tiwala sa sariling kakayahang magsimula muli. Ayan, sa konteksto po ng Samar, isang lalawigang matagal din pong naapektuhan ng armadong tunggalian. Ang ganitong mga hakbang po ay may napakalaking epekto po sa seguridad at kaayusan. Kapag may malinaw po na landas para sa legal at mapayapang pagbabalik loob, mas nababawasan po ang posibilidad ng karahasan at destabilization. Ang komunidad po ay nagiging mas ligtas, mas bukas po sa kaunlaran, at mas handa sa pagtanggap ng mga programang pangkabuhayan at panlipunan. Ayan, mahalaga rin pong tignan ng papel ng Local Amnesty Board or LAB, no, sa proseso pong ito. Yes. Ang maayos at sistematikong pagproseso po ng amnestiya ay nagpapakita po na ang kapayapaan ay hindi po minamadali o minamaliit. Ito po ay pinag-iisipan, pinaplano at isinasagawa po ng may pananagutan. Sa ganitong paraan, no, mga katropa, napapanatili po ang kredibilidad ng programa at ang tiwala po ng publiko. Yes, at ang aktibong partisipasyon po ng 63rd Infantry Innovator Battalion ay nagpapakita po ng mas malawak na papel ng militar sa usaping pangkapayapaan. Hindi lamang po sila tagapagtupad po ng seguridad, kundi tagapamagitan po sa pagbabagong buhay. Sa paggabay sa mga dating rebelde, tinutulungan po nilang buuin ang tulay mula sa armadong pakikibaka patungo po sa mapayapang pamumuhay sa komunidad. Ayan, sa antas naman po ng individual, no, or individual, ang pagtanggap po ng Amnesty Safe Conduct Pass ay isa pong makapangyarihang sandali, no, mga katropa. Para sa mga dating rebelde, ito po ay pagkakataong muling makasama po ang pamilya, makapagtrabaho po ng legal at makilahok sa mga gawaing sibilyan. Ito po ay simula ng panibagong identidad, no? Mula sa mandirigma patungo po sa mamamayang may ambag po sa lipunan. Ayan, sa mas malawak po na perspektibo, ang ganitong mga programa ay nagpapalakas po sa pambansang adhikain po ng rekonsilyasyon. Ipinapakita po nito na ang pamahalaan ay bukas po sa dialogo at pagbabago at handang tanggapin ang mga individual na tatalikod po sa karahasan. Ang kapayapaan po sa ganitong diwa ay nagiging proseso po ng paghilom, hindi lamang po ng mga individual kundi ng buong komunidad. Ayan. At ang interagency cooperation, no, katropang Jazz na lagi din natin sinasabi dito na makikita sa aktibidad din na ito ay mahalagang elemento rin, mga katropa, no. Kapag ang iba't ibang ahensya po ng pamahalaan ay nagkakaisa, mas nagiging matibay po ang implementasyon ng mga programa. Nagkakaroon po ng malinaw na mensahe na ang kapayapaan po ay kolektibong responsibilidad at hindi po nakaatang sa iisang institusyon lamang. Yes, sa hinaharap, ang epekto po ng hakbang na ito ay inaasahang mararamdaman sa anyo ng mas matatag na komunidad, mas aktibong partisipasyon ng mamamayan, at mas positibong pananaw sa pamahalaan. Ang mga dating rebelde na muling isinama po sa lipunan ay maaaring maging ehemplo po ng pagbabago. Patunay na ang kapayapaan ay may saysay at may direksyon. Ayan, at sa huli, no, mga katropa, ang pagbibigay ng Amnesty Safe Conduct Pass sa Pasay Samar, no, ay hindi lamang pagtatapos ng isang yugto po ng tunggalian. Ito po ay simula ng panibagong kabanata, no? Isang kabanata na nakasentro po sa tiwala,
pag-asa at sama-samang pagsusumikap para po sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran. Ayan. At dahil dyan, tayo na ba ay dumako sa ating video feature, katropa, no? Pero bago ang lahat, no, nais ko lang din batiin muna ang ating mga manonood sa ating Facebook Live. Hello po sa ating 11,000 viewers, katropa. Grabe. Kanina 13 siya eh. 13,000. 13,000. Nawala yung 2,000, katropa. Ayan. Siguro na-skip lang nila. Pero Yes. babalik din yan sila mamaya. Ayan. Isa-isain ba natin sila, katropa? Sige, katropa. Ayan, hello kay Katropang Marge. Magandang hapon mga katropa. Hello Katropang Marge. Maraming salamat sa panonood sa amin ngayong hapon, no, at Yes. pagsama. Andyan din si Katropang Mark. Mabuhay ang Task Force Balikloob, sabi niya. Maraming salamat, katropa. Andyan si Katropang Van. Hello, Katropang Van. Shout out sa'yo. Sabi niya, pahingiti ko eh. Ayan. At sabi din ni Katropang Reyna, Gong Si Fakay sa lahat ng manonood natin ngayong hapon, mga katropa. At Ramadan Mubarak sa ating mga kapatid na Muslim. Wow, grabe naman. Ayan. Kompletong-kompleto katropang Eya. Kaya nga. Ayan. Okay na tayo. Ayan, nandito na po nagtatapos. Ay, mayroon pa pala nanonood sa DWDD. Okay. Hello po kay Hello po. Katropang... Wait lang. Hello po sa ating mga katropa, no? Na Kay nanonood sa Katropang atin. Arnold. Katropang ayan. Arnold. Na Hello. lagi din nanonood sa atin, Katropang Jess. Ayan. Hello po. Magandang hapon. Ayan, nandito na po nagtatapos ang ating PLSP News Corner ngayong araw. Tayo po ay dumako na sa ating video feature ngayong araw. Sa likod po ng bawat pagbabalik loob ay isang kwento ng tapang, pagpili ng kapayapaan at pag-asang muling makapagsimula. Ang video feature na ito ay sumasalamin sa tunay na diwa ng Task Force Balikloob, ang pagbibigay daan sa mga dating rebelde na muling makapamuhay ng normal, ligtas at may dignidad sa piling ng kanilang pamilya at komunidad. Tunghayan po natin ang kwentong ito. Riripon man lang ay anak sayo nga bata, dili na maupay ay ragin patulong sa pormiro pag-recruit nila sa matamis pa sa kalamay. Pero sa katapos-tapusan, mapait pa sa upgo sa ibingan. Pabayaan na lang mga anak pag-eskwela sa katarman. Kay libre ko no didi kung magdoktor, pwede, kung magmaestra, pwede. Dili na nahadok sa kasundaluhan ng katungod kay. May pamilya na kami nira, tira na amon. Pamilya waray na iba. Mao na magtatanggol sa amon. Ako si Vilma Sibiliano, asawa ak ni Renato Diliqueña. Sa Igbaw, alias Wave, pusa nga nag-surrender sa batalyon. Talagang agin pakita gud man an era pagdara sa amon. Maupay ko pa ang sundalo kay sa MPE nga. Matamis sila sila mag-istorya. Pormiro la maupay pero sa katapos-tapusan diri na maupay ako ning adtuan. Anak mga anak, imbaya-bayaan ko la kung din ko la ipambilin sa mga parag-uma. Siyempre gintatawagan naman ak sa asawa nga maini. Pakadi kay may problema sa panlawas, may sakit na ak, di makadtuak. Pero sa maiya na sa kurukadto ko na sa MPE. Gimpirit na gudak nira nga mag-impiin na laak kay makuri ko nuak kamutangan na sa barangay kay papakurian ako nak sa mga sundalo. Tapos matamis an era gin istorya nira sa ak nga ak mga anak nga nag-eskwela sa katarman. Pabayaan pag-eskwela sa first year high school, yaw na nag-eskwela. Kaimpihan na la kay libre ko no didi kung magdoktor, pwede. Kung magmaestra, pwede. Kung mag-abogado, pwede. Libre ko no waray kuan, bayad. So, ubat man langay ang kay, riripon man langay anak sayo nga bata, kuan, naglarga siya. Tapos nagkuha siya armas, kay karag niya patayon itong opisyal ng MPA. Pero wala man niya kadiretso pagpatay, kay iya man dayon. Ginako dira man dayon sa mga kaburong Yordea nga, kuha na armas. Dili na maupay ay ragin patulong sa pormiro pag-recruit nila sa matamis pa sa kalamay. Pero sa katapos-tapusan, mapait pa sa updo sa ibingan ay ragin patulong sa mao nga mo ko surrender na gudlakit kay itong era programa maupay man kuno itong era programa di man ko kakastigo na MP tungod kay doktrinado kami sa MP
nahado kami at nasabanti ang pagsurrender. Tinari gud ak sa oras na tanan sa Ginoo, ginampo ko gud nga. Lord, buligi kami, masurrender kami sa gobyerno. Mabalik loob gud kami kay di na namong kaya sini nga kamutangan sa MPA. Kuan man, talaga nga ginkonak dayon nira ginkarawat, maupay sira magdara sa am. Nga tanan kasundaluan dito mga buutan. Yan na nga panahon. Di rin ako nahahadok sa kasundaluan ng tungod kay may pamilya na kami nira. Sira na amon. Pamilya waray na iba. Mao na magtatanggol sa amon. Akon la sa iyo ginalo. Kung mahimo, magsurrender na la kamo kay wala man takit sa mapapala. Adi naman ngani kami, wala mangani kami bisang kubuta. Maupay pang kamutangan, intagan pa kami balay. Tapos, dako nga tindahan dito among puguan sa mga nag-surrender. Tapos, basta, damo an era ginhatag ng mga kuan sa mga surrenderes. Financial na material. Ayan, napakagandang kwento, no, Yes. katropa. Pero bago natin pag-usapan yung video Yes. feature natin, no, nais ko lang din batiin yung iba pa po nating mga katropa, no, nanonood sa ating Facebook Live. Andyan si Katropang Espartero, no. Nababasa po namin ang inyong mga comments Yes. at makakaasa po kayo na kami po, ang aming team po ay makikipag-ugnayan po sa inyo para sa inyong mga concern, no. Yes. Ayan. At andyan din si Katropang Mervs. Sabi niya pa shoutout po. Hello, Katropang Mervs na wala sa office ngayon, Katropa, no? Yes, busy ata. Busy, Gumagalaw si busy. SW. Ayan. At andyan din si Katropang Jumel. Hello po, Katropang Jumel. Sabi niya, God bless TFBL and DND. Maraming Ayan. salamat po, no, Katropa. Ayan. At dahil dyan, no, pag-usapan na natin, Katropa, Yes. yung ang ating video feature. Natunghayan po natin ang kwento ni Vilya Sabillano. Vilma, katropa. Vilma. Pasensya na, lumalabo na kasi yung mata ko, katropa. Okay na yan. Okay, Okay lang, pasensya okay na, lang. trentahin na. Uy, ang layo pa. Malayo ba? Feeling ko kasi ganun na. Ayan, si Vilma Sabillano, isang dating miyembro po ng NPA na minsang naniwala po na ang pakikibaka sa kabundukan ang sagot sa kanyang mga suliranin. Ngunit sa likod po ng mga pangako ng kilusan, naranasan ng kanyang pamilya ang matinding pagsubok. Ang masakit na sinapit ng kanyang anak ay nagmulat po sa kanya sa realidad na hindi lahat ng ipinapangako po, no, ay Yes. totoo. At hindi lahat ng ipinapakitang malasakit ay tapat. Ayan, sa gitna po ng takot at pangamba, no, mga sundalo po ang tumayong sandigan ng kanyang pamilya. Yes. Sa halip po na ituring silang kalaban, tinuring po sila bilang kapamilya, no. Nagbigay po ng proteksyon at suporta sa oras po ng pangangailangan. Dahil po dito, no, kusang loob po na sumuko si Vilma sa batalyon. Dala po ang pag-asang makapagsimula muli. Doon niya po nakita ang kaibahan, no? Hindi puro salita, kundi may konkretong tulong at malasakit. Yes, aminado din si Vilma na sa una ay maganda ang pakikitungo sa loob ng kilusan. Yes. Ngunit kalaunan ay nag-iba ang ihip po ng hangin. Napatunayan niyang walang tunay na mapapala kung mananatiling bahagi po ng armadong kilusan. Puro pangako, ngunit kapalit ay kapahamakan. Yes. Ang kanyang kwento po ay patunay na may mas maayos na landas na naghihintay para sa mga pipili ng kapayapaan at bagong simula kasama ang kanilang pamilya. Ayan, at dito na po nagtatapos ang ating serye ng talakayan at inspirasyon ngayong tanghali. Ayan, kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa e-clip, makikita nyo po sa inyong mga screen ang aming contact details at maaari nyo din po kaming i-message sa aming Facebook page o i-email kami sa tfbalikloob@gmail.com. Maraming salamat po, no, mga katropa, sa pagtutok po sa amin. Samahan niyo po kami muli sa Martes
para po sa susunod na episode ng Balik Loob sa Pagbabago. Susunod na po ang Anghel na Masa kasama po si Miss Tina Shato Clemente. Muli, ito po si Katropang Ash. At ito naman si Katropang Jazz ng Task Force Balik Loob na nagsasabing, Biyaya ng pagbabalik pamilya, kinabukasang puno ng pag-asa. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.